ito pong 5 biblical types of baptism, ano ko lang kayo ulit, i-review ko ulit kayo quickly. Ang una po is yung John baptism. At sinabi ko sa inyo na yun po ay preparing the way of the Lord to make His path straight. At yan po yung assignment ni John. No po? That was his job. That was his ministry. To prepare all the people when Jesus came here on earth. So he talks only about repentance. And so we call it John's baptism. Yan po yung una. Secondly is Christian. Ito po yung Christian baptism. We call this water baptism or Christian baptism. So this is what we do. We baptize people in the church, pero po hindi bata, no? So lahat po is immersion. We dip the brethren into the water. We don't baptize baby here again and again. And we baptize them, we dip the brethren into the water, and that's the example. The model of how Jesus did it. That's why here in this church, that's what we do. Yung po yung sinusunod natin. And the third one is, into the body of Christ. Ito po yung spiritual baptism. Ang sabi ko sa inyo, it is the spiritual act of what God does. Meaning, God places us into the body of Christ. Kaya po nananatiling save ang isang tao kasi magmula nung tumanggap siya kay Lord, hindi siya nawala sa local church. Naandito siya sa body of Christ. At kaya po sinasabi ko sa inyo mga anak na mag-invite na kayo sa linggo in preparation para sa anniversary. Kasi po, maiintindihan nila kung bakit sila dapat nasa church every week. Yung po yung mensahe ni Lord. No po? Kasi po, ito po yung spiritual baptism natin. No? Yung baptized into the body of Christ. At kagaya po na sinabi ko sa inyo, ito po yung baptism na nagsasave. Ito po yung baptism na nagsasave. Kasi kapag ikaw na natili sa church hanggang sa mamatay ka, then andoon ka, meaning you are a brand new creation na unti-unting mababago yung character, yung attitude, kasi ang kasama mo, mga believer ni Christ. Hindi mo kasama yung mga unbeliever. And this is what causes us to be children of God. Nagiging anak ka ng Diyos kasi kasama ka sa body of Christ. Amen? Then number 4, dito tayo mostly nagulat. Baptism of suffering. At sinabi ko sa inyo last week that the Bible talks about suffering. So nakita natin na lahat tayo is dadaan talaga sa suffering. Amen? Even though we don't want suffering in the life, but dadaan tayo dyan. The Bible talks about suffering, na tayo mga follower is daranas ng baptism of suffering. In short, we are to be immersed and submerged and covered all over the season of suffering. Kailangan po talaga lagpasan natin yung mga suffering na yan. Importante po yan, okay? Then number 5, ito na nga pong Holy Spirit. Ito pong baptism of the Holy Spirit. In other words, to be filled with the Holy Spirit. Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo na maraming Kristiyano, they don't recognize the Holy Spirit. And we will resume and talk about this tonight. Ito po yung importanteng message ni Lord para po doon sa Hebrew na yun. Po, yung mga doctrinal issue. Because dito tayo nag-stop last week at ito yung popokusan natin. Alam niyo ba kung bakit? Tanungin niyo ako, Tay, bakit po? Kasi naniniwala ako in my heart that this is very, very important. Very important po to. That we need to have as a part of our Christian life is meron tayong Holy Spirit in filling. So hopefully dumating na iba para makahabol sila, no? Ito po yung tinatawag na baptism in the Holy Spirit. To be filled with the Holy Spirit. And there are 6 biblical references I got for you tonight. No? Yung pong term na baptized with the Holy Spirit, meron pong 6 biblical references. Sabihin nyo nga, 6 biblical references. So meaning, lahat po ng pinag-uusapan natin talagang nakasulat. Kaya po importante na dito po sa LRC Davao, kayong mga leader, alam nyo to. Para po lahat tayo maging matatag. No? At alam ko meron kayong notes, so mag-notes kayo. Isulat ko po lahat yung mga verses na yan because hindi lahat yan ipipakita ko, hindi lahat yan bibigkas ko. Meron po tayo mga verses lang na kukunin dyan, pero hindi lahat yan. So i-take note nyo na meron 6 biblical references. At yan po yung mga biblical references. So unahin po natin yung una dyan, yung Matthew 3:11. Babasahin po natin. Meron ba tayong tagabasa? Sige po, pakibasa. Baptize you with water unto repentance. And he who is coming after me is mightier than I,
whose sandals are you not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Amen. Thank you, Lord. So dito, pinapakita natin that John is talking here. And he's talking about Jesus Christ. Amen. That Jesus will baptize you and me with the Holy Spirit and fire. That Jesus will fill each of us with the presence of God through the baptism of the Holy Spirit. So ang nagsasalita po dyan is si John. Si John po na John the Baptist. And sabi niya, indeed, I will baptize you with water unto repentance, but he, si Jesus, who is coming after me, is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. Sabi niya, Jesus will baptize you and me with the Holy Spirit and fire. Amen. Nasusundan niyo po ba? So yan din po sinabi sa Mark 1:8. Pakabasa nga uli. I will baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. So this is the term that used in diversity of occasions throughout the New Testament. Ano yun? Ito po yung nagko-convey sa atin lahat that Jesus Himself, sabi nyo nga, Jesus Himself. Jesus Himself will baptize us with the Holy Spirit. So napaka-importante nito kasi ang isang Kristiyano na hindi nire-recognize ang Holy Spirit, nasaan yung power ni Lord sa kanya? Tama? Wala siyang, ang Holy Spirit po ang iniwan sa atin. Siya po yung source ng ating knowledge, wisdom, understanding. Actually, He revealed to us the secrets of God. Kaya po, lumalawak yung kaalaman mo sa Biblia because of the Holy Spirit. Now, once you are baptized with the Holy Spirit, listen to me everyone, tayo pong lahat, the entire person, is to be transformed by the Spirit's power. Kapag ka nabaptize ng Holy Spirit, magkakaroon ng transformation ka. Amen. Amen po ba? Nakuha niyo po ba ako? At kaya kung titingnan natin mabuti, si Jesus po not only offers us forgiveness of sin. Hindi niya lang tayo pinatawad sa kasalanan natin, but the power to live for Him through the baptism of the Holy Spirit. Yun po yung pinakamatindi sa lahat. At kaya po tumatatang isang Kristiyano again and again is because they were baptized by the Holy Spirit. Kaya nalalagpasan natin ang bawat pagsubok dahil siya yung spirit of comfort na binigay ni Lord. Tama. Kaya by the grace of God, by the mercy of God, itong spirit na to ang nagko-comfort sa atin. Kaya talagang kailangan dinidiscern natin itong baptism na to. Tama? Then sabi mo sa Acts 1:5, pakibasa ulit. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit, not many days from now. Ito po yung sinabi ni Jesus after ng kanyang resurrection. Nung nabuhay siya muli, ang sabi niya doon sa mga disciple niya, for John truly baptized you with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So before ascended back to heaven, yung Holy Spirit talagang sabi ni Lord, maghintay kayo dyan, huwag kayong umalis kasi darating siya. Kung babasahin niyo yung story niyon. So dito makikita natin talaga ang Diyos po in His plan is to empower us with the Holy Spirit. Amen? Kitang-kita niyo dyan, no? So lahat po yan, nakapokus tayo dyan. And I want to challenge every one of you tonight because most of us, tayo po lahat, tayo po mga Kristiyano, karamihan po, we are becoming content sa buhay natin the way we want it, but God called us as a follower and believer of Christ to live our lives a Spirit-filled life. Yun po yung gusto ni Lord. Spirit-filled Christian tayo. Can I hear an amen to that? Ang gusto niya, ikaw, at ako, tayong lahat, is filled with the Holy Spirit. Tama? And that was what baptism of the Holy Spirit means. Yan po yung term na ginamit. I wanna baptize you with fire. I wanna baptize you with the Holy Spirit. I'm gonna dip you in the presence of God. Yun po yung ibig sabihin. Amen. Are you with me? At ang prayer ko sa inyo lahat tonight is that we don't become content with the daily routine of our life. Huwag po kayong maging kontento na tayo gigising bukas, magtatrabaho ka, uuwi ka, may simba tayo, na gano'n lang ng gano'n. Yung routine ng ministry lang ginagawa natin. Yung routine ng going through trials and difficulties na meron tayo sa buhay. Pero po, ang desire ko right now is for all of you to be filled and empowered by the Holy Spirit.
Amen? Sasabihin ko po sa inyo, glory to God, no? Kaya po nakita ko tong mga messages na to, doon sa Hebrew na yon. Kasi po, pinapractice ko talaga yung sarili ko na ina-acknowledge ko po yung Holy Spirit within me. Lagi ko pong ina-acknowledge yung Holy Spirit within me. Actually po, kapag po ako nagtuturo, no po, bago ako umakyat dito sa stage, lalong-lalo sa Abu Dhabi, kasi yung pulpito sa Abu Dhabi, yung CR, nandiyan lang sa gilid niya. So may kita ako ng mga tao, before the presider called me, pupunta muna talaga ako ron. Hindi po si God the Father ang kausap ko, hindi po si Jesus, ang Holy Spirit ang kausap ko. Tama? Kasi doon ako nakabatay sa sinabi ni Lord. It is good for you that I will go so that the Holy Spirit will be with you. So, although ina-acknowledge sa atin, of course, Trinitarian yan eh. Pero the way na mag-minister ka, Holy Spirit talagang kailangan natin mga anak. Kayo, haharap kayo sa evangelism. Magsasalita kayo. Haharap kayo sa mga tao. Magsasalita kayo ng Word of God. Then ask the Holy Spirit to fill you. Ask the Holy Spirit to guide you. In Jesus' name. Amen? 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 Narinig niyo po ako? So, ang desire ko at ang prayer ko sa inyo ngayon is for all of you to be filled and empowered by the Holy Spirit. How many of you wants that? Amen. Come on, I want to see your hand. How many of you wants that? Okay, so mamaya gagawin natin yan, no? Papaliwanag ko muna sa inyo na matindi to, no? Because there will be a big difference how you will live your life and you see your life. Sobrang importante to kapag na-recognize mo at na-feel ka ng Holy Spirit daily. Kaya paggising pa lang ng umaga, pagbaba pa lang sa bahay, papunta sa office, ano man ang gagawin mo, Holy Spirit, fill me today. Lead me today. Amen? Guide me today. Ganon, in everything that I will do. So yung perspective mo mababago unti-unti kapag nagpakilala siya sa'yo kasi ina-acknowledge mo siya. Kasi nga ang problema, maraming simbahan hindi na-acknowledge to. Ito yung iniwan sa atin. Ito yung third person in the Trinity. Amen. Paano po hindi acknowledge yan? Isa yung third person. So I want to add what Ephesians 5:18 says. Ano po sabi rito? Ano sabi? We also use the praise filled with the Holy Spirit. Kasi yan yung sabi sa Ephesians 5:8. Basahin po natin. Ano sabi rito? Let us not be drunk with wine. Yun! Do not be drunk with wine. Tama? Ang sabi po na Ephesians 5:18. In which is dissipation. Meaning, ano ibig sabihin yan? Yung nalulus control ka. Kasi kapag lasing ka sa alak, sa spirit ng wine, siyempre nawawalan ka ng control sa sarili mo. Pero sabi ni Lord, but be filled with the Holy Spirit. At kapag sinabing filled, sabi nyo nga, but be filled with the Spirit. Sabi nyo sa tabi mo. Sige, sabi mo, 1, 2, 3, go. Be filled with the Spirit. And filled means to be empowered. Be empowered, be overtaken, be deep in, be immersed in the presence of God. Yan po yung ibig sabihin niyan. Do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. But be filled, be empowered, be overtaken, be immersed in the presence of God. Yun po yung sinasabi ng Ephesians sa atin. Okay? Yan po yung ibig sabihin niyan. So instead na magkaroon ka ng lose control dahil sa pag-inom ng wine, instead, ang sabi niya, be filled and empowered with His Holy Spirit. So importante talaga na meron tayong Holy Spirit acknowledgement. Ito pong word na to is very important word because it doesn't mean that it is a one-time deal. Listen to me carefully. Kung pag-iisipan niyo mabuti ang salitang yan, hindi po ibig sabihin yan one-time deal. Na pag pumasok ka sa church, na-feel ka ng Holy Spirit, paglabas mo, wala na. Yan po is ongoing course of your life. Kapag ikaw is Kristiyano at buhay ka pa, araw-araw kailangan feel ka ng Spirit ng Diyos. Habang nabubuhay ka, hindi mo ma-experience ang one-time feeling lang. Hindi nagpunta ka sa church, nagkaroon ng conference, sabatin ka ng conference, nagbayad ka, na-feel ka, paglabas mo, wala na. No. That's not the point. It's every single day of your life. Kaya po napaka-importante na nire-recognize natin sa buhay natin ng Holy Spirit. Are you following me? At nakakalungkot nga, again and again, maraming church, hindi po nila nire-recognize yan. Napakalaki sa Bible nakasulat. Bakit po hindi tinuturo? Kaya nga po gusto ko ituro sa inyo ito bago ako bumalik sa Abu Dhabi. No?
this will happen on a regular basis. Hindi po ito pwedeng one-time deal lang. The course na lumalakad ka sa presensya ng Diyos, kailangan acknowledge mo lagi ang banal na Espiritu. And I would like to highlight the fact that Jesus was given to everyone, but the Holy Spirit is for those only who accept Jesus and put their faith in Him. Si Jesus po, binigay sa buong mundo. Kaya nga, for God so loved the world. But, ang Holy Spirit is para lang sa mga taong tumanggap at naniniwala sa Kanya. Kapag ikaw, tingnan nyo yung mga tao, kapag wala silang Jesus sa buhay nila, they don't believe that. Kaya nga tinuturo kasi sa kanila, God the Father lang. So walang Jesus sa buhay nila, kaya nga walang Holy Spirit na tinuturo sa kanila. Tama? God the Holy Spirit is available and was given to everyone na nananampalataya kay Lord. Tama? May kusa po ba ako dito? Now, always remember that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are one. Amen? Ulitin ko ulit. Baka hindi niyo po naiintindihan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are one. Yun is perfect in unity, perfect in love. They are levels, same level sila. Walang mataas yung God the Father, mataas, pangalawa si Jesus, pangatlo. No. They're all level. Okay, para po maintindihan natin, isinama ko to. Ayan. So tingnan niyo mabuti. Father is not Spirit. Spirit is not the Son. Son is not the Father. Tandaan niyo mabuti yan. Amen? Kaya po pag ako pero tingnan niyo, Father is God, Spirit is God, Son is God. Meaning, 3 persona, isang Diyos lang ang kinikilala natin. Now, papaliwanagan ko kayo ng maganda para po maintindihan ninyo. Ito yung tinatawag na universe, okay? So sobrang laki po ng universe. Halimbawa, itong white na yan, yung buong wall na yan, na white, okay? Yan ang universe. Okay? Alam niyo ba kung nasaan yung Earth? Ang Earth po, kung meron kang karayom, itutuldo ko sa gitna. Yun yung Earth. Ang Earth nandun ng Canada, Australia, Pilipinas, Dubai, India. Amen. Narinig niyo ako? Andun ang Earth. Pero ang creation ng Diyos, yung buong universe. Now, you want to learn more of that? Abangan niyo yan sa ating anniversary. Kaya nga, the wonderful love of God. Grabe, ang tindi ng pagmamahal ng Diyos. Sa laki ng creation niya, doon siya bumaba sa earth na gano'n lang kaliit. Nakikita niyo? Gano'n kakamahal ng Diyos. May first timer, naniniwala sila ng Diyos. Amen? So, ito yung pinaniniwalaan natin. Ito po yun, hindi pa pwedeng 3 God, 1 Mali. Okay? Yan ang paniniwala ng iba. 3 Diyos daw meron tayo. No. Isa lang. So parang ganito lang yan. Tingnan nyo ha. Yung universe, generate ng Diyos, God the Father, ang God the Father, hindi pwedeng bumaba sa creation. Hindi siya pwedeng bumaba. Sabi po sa Ezekiel, hindi kasama rito. Sabi sa Ezekiel, nabasa ko yun, ang sabi, ang Diyos Ama raw, pag bumaba dito sa lupa, lahat tayo mamamatay. Alam niyo kung bakit? Because sobrang holy ng God the Father. Kaya nung nagkasala si Eva at si Adan, ang pinababa niya, si Jesus. Ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten. So bumaba ka doon. Inutusan mo na si Gabriel. Angel Gabriel, halika rito. Sabi ni God the Father, pumunta ka doon sa bahay na yun, andoon si Joseph at si Mary. Ano si Mary, naglalaban, nagluluto yata, hindi ko alam, wala sinabi, pero dumating si Gabriel doon at sabi niya, Mary, mabubuntis ka. Ha? Paano ako mabubuntis? Wala kang asawa. Huwag mong isipin yon, basta mabubuntis ka. So yung Holy Spirit, tinaanan si Mary na nag-agree siya, at doon lumobo yung tiyan niya. Ang inutusan ng Diyos, si Jesus. Amen. Hindi ibig sabihin, God the Father bumaba. Malinaw po yan, ha? 3 persona yan. Are you listening to me? Hindi po God the Father yung bumaba. Si Jesus yung bumaba, yung God the Son. Inutusan niya. Kasi kung God the Father ang bababa, lahat tayo matutunaw dito sa mundo. Sobrang holy noon. Hindi natin kakayanin yung presensya ng Diyos Ama. Kaya hindi siya bumaba. Ang inutusan niya si Jesus, at nung si Jesus umakyat sa langit, ang inutusan niyang maiwan dito, Holy Spirit within us. So, ang katunayan niyan, sa langit, nakaupo ang God the Father, ando sa kanang kamay niya, sa kanang trono niya si Jesus, sabi ng Bible, nag-i-intercede for all of us,
then ang Holy Spirit ang kasama natin dito sa lupa. Kaya ang lagi mo i-acknowledge kung may gagawin kang service for the Lord, Holy Spirit. Amen. Amen. Malinaw po ba yan? So, 3 person, 1 God. So, parang ganito lang yan. Ito pa yung example na very practical. Ako po, si Pastor Bob, di ba? Ako yung pastor ng LRC. Amen. Amen. Susundan niyo ako. Pero si Pastor Bob, pag umuwi sa bahay, ako yung asawa ni Pastora Grace. Tama? Kapag may problema yung aking mga kapatid, pupunta ako sa mga kapatid ko, ako yung kapatid nila. Isa lang ako. Pero 3 persona. Hello. Nasundan niyo? Ako yung senior pastor nyo, ako yung asawa ni Pastora Grace at tatay ni Tina May, pero sa mga kapatid ko, ako yung kuya nila. Isa lang ako, pero 3 persona. Pag hindi nyo pa naintindihan niya, ewan ko na sa inyo. Amen? Napakalinaw niya. So, ganun din ang Trinity na tinuturo ng Biblia sa atin. Okay? Biblical yan. Yan yung hindi naintindihan ng iba. Kasi ang hinahabol nila yung Trinity. Pero kung titingnan niyo yung baptism ni Jesus, andun silang 3. Naalala niyo yung baptism niya? Di ba si Jesus lumubog sa tubig? O, gadasan. Bumukas yung langit at sabi niya, "This is my son to whom I am well pleased." Sino yun? God the Father. Tapos yung dove, dumapo sa balikat niya. Yun ang Holy Spirit. So silang 3, visible doon. At from the beginning, andun na silang 3. Kaya nga, let us create man according to our. Nakita niyo yung plurality? 3 sila na andun na sila from the beginning. At yan po yung hindi maintindihan na ng maraming tao. One day, pagbalik ko na Abu Dhabi, meron ako pinaprepare na ituturo. Ituturo ko yun sa inyo sa online. Yung si Jesus at saka Holy Spirit, andoon na sila sa Old Testament. Hindi nakikita ng iba yon. Andoon na sila. Ang akala ng mga yung mga pinsan natin, akala nila is si Jesus dumating lang sa New Testament. Kaya daw mas matanda pa si Abraham sa kanya. No, it's wrong. Before Abraham is I am. Ang sabi na ni Jesus. Tama? Narinig niyo ako? Before Abraham is I am na. Andun na si Jesus. Tama? So, importante, as a leader ng church, as kayong mga potensyal na gagamitin dito ni Lord, alam nyo lahat to. Hindi pwedeng pag may nagtanong sa inyo, hindi nyo kayang ipaglaban yan. Kailangan po alam nyo yan. No? Ganyan ko po dinidikdik yung mga leader natin sa Abu Dhabi kasi doon ang daming paniniwala ron na iba-iba, ang daming mga taong iba-ibang lahi. No? So, tinuturuan ko sila niyan. At hindi tayo magkakamali dyan. Ang ating source, ang Bible. Tama? Hindi tayo pwedeng magkamali. Ang source natin ng Bible. Amen po ba? Hindi pa sugo. Amen? Brother, ang Bible, ang ating source. Amen? So, tandaan nyo when you repent and accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, your body became, ang sabi, the temple of the Holy Spirit. Tama? Because they come in package. Hindi ba pwede din tinanggap mo yung si Lord, yung God the Father wala pa, yung Jesus wala pa, yung Holy Spirit. Pagtanggap mo sa kanila, silang 3, they came in package. Kaya nga pagtanggap mo kay Lord, yung body mo, naging temple na ng Holy Spirit. Ang problema lang, hindi natin ina-acknowledge yung Holy Spirit within us. Tama? Now, ang question ko po ngayon, but the question is hindi yung, do you have the Holy Spirit? Hindi yung question ko eh. Alam niyo kung ano yung question ko sa inyo? Do the Holy Spirit have you? Yan ang tanong. Yan ang tanong ko sa inyo right now. Tama? Hindi ko tinatanong yung, do you have the Holy Spirit? Hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko is, do the Holy Spirit have you? So bakit ko tinatanong yun? Kasi po, when we talk about being filled, ang ibig sabihin po nung ganito, makinig po mabuti, importante ito, no? In the course of your life, as a Christian, as a person, the Holy Spirit is sitting in the steering wheel. Yun ang ibig sabihin. Kaya ang tanong ko sa inyo, do you have hindi yung tanong ko na, do you have the Holy Spirit? Hindi yon. Ang tanong ko is the Holy Spirit have you? Di ba? The Holy Spirit have you. Kasi po, again and again, ulitin ko, kapag po ang Holy Spirit is nasa iyo in the course of your life, ikaw ang pasahero, siya ang driver. Yun ang ibig ko sabihin. The Holy Spirit is sitting in the steering wheel,
Siya ang nagmamaneho ng buhay mo. So you take hands off of the steering wheel, susunod ka lang sa Holy Spirit. You submit your life to Him. You no longer in charge. Kaya ang tanong ko, ang Holy Spirit ba meron ka? Hindi yun ang tanong ko pala. Ang tanong ko, ano yung tanong ko kanina? Ang tanong ko is, do the Holy Spirit have you? Tama? Kasi kung hindi submit ang buhay mo sa Kanya, edi hindi. Dapat kasi, He is in control. Dapat, you desire Him every day of your life. Amen, 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 amen. Nasundan niyo po ba ako? So, you are just sitting in the passenger and the Holy Spirit is driving your life. Yun po yung ibig ko sabihin. At kaya nga ganun ang tanong ko sa inyo. Does the Holy Spirit have you? Tama? Hindi po madali yon, pero po everyday practicing nyo. Everyday practicing nyo. Kami po ni Pastor Grace, pagbangon pa lang namin sa kama, hindi kami tumatapak sa baba na hindi kami nagpe-pray. Minsan, nauna na si Pastor Grace, sasabihin niya ako, Dad, mag-pray ka na lang at meron na akong gagawin importante. Pagkatapos mag-pray, may kita ko siya doon sa kama, siya naman nagpe-pray. Kasi meron lang siyang ginawa. Otherwise, sabay kami dalawa. And the Holy Spirit, we're asking Him to lead us every single day of our lives. Naririnig niyo po ako? So, it's not your will, it is will. And if God is in control, nothing will be out of control. Naririnig niyo po ba ako? So, you do control of everything or you never allow Him to be in control of your life? Yun po yung tanong. Tama? Kaya po ang tanong ko ganon, does the Holy Spirit have you? So now, you need to give back and let the Holy Spirit be in charge of your life. Starting today. Tama po? Alam niyo po, nung ginawa ko itong Hebrew na to, itong series na to po, grabe po yung, yung iyak ko dyan. Kasi hindi manaling ituro to eh. Pero po, sa leading talaga ng Panginoon, sa leading niya, no po, na ituturo natin. Because ang buhay po natin is a constant battle. Alam niyo ba ang buhay natin is a constant battle? Lahat tayo nakakaramdam ng maraming pagsubok sa buhay. So, kung malakas ang Spirit ni Lord sa buhay mo kaysa yung flesh, hindi ka matatalo niyan. Pero kung yung flesh ang mas malakas kaysa sa Spirit ni God, talagang lupay-pay ka dyan. Because your flesh wants to be in charge. Hindi dapat. Dapat yung Holy Spirit ang in charge. Para kahit anong pagsubok, malakas tayo. Kasi nga merong mga Christian battle tayong, battle of Christian life tayo. Amen? So ano yung battle mo as a Christian? Sino ba magiging in charge? Yung bang flesh ko? Si Lord. Ganun lang kasimple yun. Sino magiging in charge? So dapat kasi po, ang ibig sabihin, dapat kasi po, may control tayo ng buong bahay. Ibig sabihin, buong bahay. Pag sinabing buong bahay, hindi lang yung sala, hindi lang yung kusina, hindi lang yung banyo. Yung buong bahay. Itong buong bahay mo, kailangan kontrolado ng banal na Espiritu ng Diyos. Siya yung in charge sa buong bahay na to. Kasi nga, when we accept the Lord Jesus Christ, yung body became the temple of the Holy Spirit. Are you listening to me? Narinig niyo po ako? Kung yung body mo, temple na ng Holy Spirit, dapat siya ang in charge ng temple. Tama? Hindi yung sa mga desisyon ng pantrabaho. Yung desisyon pang love life lang. Pero yung iba, hindi na siya may control. No. Mali. Dapat lahat. Tama? You ask Him to be in control of your life. Siya po yung source ng ating, kaya sabi ni Lord, helper. Siya yung helper. Tama? So ask Him to help you. Tama? So, ganun po ang buhay natin. Kapag siyang in charge sa buhay natin, then, He ordered your step. Tama? Lord, gusto ko magpunta sa habol mo yung malaki sweldo sa abroad. Hindi mo nakita na may malaking ministry kang iiwan. Narinig niyo po ako? Narinig niyo ako, mga anak? Alam niyo po, napakaraming ganyan sa Abu Dhabi. And praise God, salamat sa Panginoon. Narinig ako ng mga taga Abu Dhabi. Thank you so much sa inyo lahat. Kasi po, grabe sila magdesisyon doon. Talagang inofera na sa Canada. Grabe, buong mag-anak, libre, pati pamasahe. Nasa Abu Dhabi na yon, ha? Oh. Inoperan, operation manager sa Canada. Nung hindi siya nagde-decide, kasi nagtatalo yung isip niya, after 2 months, nagpadala ng message. Sige, sagot na namin pamasahe mo, pati pamilya mo. Kasi nung unang offer, sagot niya pamasahe.
Tama? Sagot niya pamasahe. Ang dalawang anak niya sa kasawa na sa Pilipinas. Na siya lang mag-isa roon. So, sumulat ulit. Sagot na namin pamasahe mo sa buong pamilya mo. Kailangan ka namin dito within a month. Ano niyo ginawa? Hindi umalis. Dahil ang laki ng ministering iiwan niya. Ano yun? Siya ang nagse-set up ng buong simbahan. Technical team. Bago yun natanggap doon, bago siya inoperan, ang trabaho niya sa isang company lang na 1/4 lang ng sweldong ino-offer. Ano nangyari ngayon? Tingnan niyo, ano nangyari? Bigyan ko lang ng testimony. Ano nangyari? Hindi niya tinanggap. In-encourage ko. Sige, dalhin mo pamilya mo rito. Kaya mo yan. After 2 weeks, after 2 months niyan, dinecline yung offer sa Canada. Piniremote yun ng amo niya. Alam mo yung amo niya, yung Arabong amo niya, real estate yun ha. Yung Pilipina na secretary doon, umalis. Alam mo kung sino kinuha? Siya. Anong qualification meron siya ron? Siya ang kinuha. Ang sabi lang ng Arabo sa kanya, ang gusto ko lang maging tapat ka sa akin. Kasi kilala na kita. Hindi ako kukuha ng iba. Tuturuan ka rito, ite-train ka, pero ang gusto ko lang maging honest ka sa akin. Ikaw yung magiging mata ko sa lahat. Grabe, agad-agad, nakuha niya pamilya niya, 2 anak niya, yung asawa niya may trabaho na rin, yung 2 anak niya gamit na gamit sa youth ministry. Nakita niyo? Kasi naisip niya, kung pupunta siya ng Canada, anong meron doon? Unknown. Okay, ang laki ng offer, kitang-kita mo, ang laki ng offer, dadali mo yung pamilya mo, ngayon ang tanong, paano yung spiritual life mo? Nakita niyo yung panugmalaw ng demonyo? O-operan ka talaga ng demonyo, kaya kailangan mag-isip kang mabuti. Ngayon, kagaya ko sinasabi ko palagi, kung meron kang leading ng spirit ng Diyos, alam mo yung gagawin mo. Hindi ka lang magde-decide kasi ang ganda ng offer, makaahon ng pamilya ko rito. Tingnan mo rin yung ministering ipinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Baka mamaya, tinanggap mo nga, iiwan mo naman, saan ka pupunta ron? Tama? Amen. Amen ba? So wag na wag yung gagawin 'yon. Wag na wag yung ipagwalang bahala yung pagtitiwala ng Diyos na binigay sa iyo. Hindi lahat na ng abroad yumaman. Even here, yayaman ka. Iisa lang ang Diyos ng Canada at Diyos dito. Tama po ba? So makinig kayo mabuti because I discovered that kapag yung Holy Spirit ang in charge ng buong buhay mo, ang Diyos sasagutin ang prayer mo. Kahit na gaano kahirap. Okay? Can we give the Holy Spirit a big clap of praise, please? So, number 2. Ano yung number 2? We receive the Holy Spirit at conversion. Ano ibig sabihin dito? Listen to me, everyone. The moment you repent and you put your faith in Jesus, package deal na yan. Kasama mo ng Holy Spirit at the point of conversion. Nandoon na siya eh. Ang problema lang, maraming tumanggap kay Lord, pero iniwan yung Holy Spirit eh. Wala. In other words, you put your faith in Jesus and you repent of your sins, you get regenerated by accepting the Holy Spirit in your life. Nakuha niyo po ba ako? So, ginamit ko yung salitang regenerated. Bakit po? Because this is what caused a person to change. Ito po yung magbibigay ng change sa'yo. Dito nangyayari yung pagbabago ng isang tao. Kasi po, ang Diyos po, nag-promise talaga through the scriptures that the person gets regenerated kapag may 2 bagay siyang tinanggap sa buhay niya. Okay? Ano yun? 1 is true repentance and number 2 is faith in God. Yan po yung mangyayari sa'yo. Magkakaroon ka ng tunay na pagbabago kapag talagang nag-repent ka, itinuro ko sa inyo repentance, tama? Ano yung true repentance? Hindi yung luluhod ka rito, iiyak ka rito, pagkatapos paglabas mo sa labas, gagawin mo na naman yung mga bagay na iniyak mo. Ang true repentance, yung turn around. Yung iiwan mo talaga yung mga bagay na yon. Yung po yung true repentance. So kapag nagawa mo yon, ibinigay mo yung faith mo in God, diyan talaga magkakaroon ng tinatawag na regeneration. Born again experience. Tama? Naituro ko na sa inyo yung 2 yan. True repentance at saka yung faith in God. Tama? So magkakaduktong lang po yan. Kaya po napaka-importante itong Hebrew na tinuturo ko sa inyo. So tunay na pagsisisi. Ito pong 2 components na to, when walking together, those will bring you to regeneration of your personal life. Tunay na mababago ka. Kasi tingnan niyo po, ang tao lalapit dito, susunod sa repentance prayer, andyan naman sumunod na week, pero yung ginagawa niya, andun pa rin.
Tama? Wala nagbabago. Meaning, there was no true repentance. Kaya po walang tunay na regeneration. Amen, amen. Ako yung po yung sinasabi ko. Walang tunay na pagbabago. But if you put these two things together sa paglakad nyo kay Lord, then the promise of God is He will regenerate you and change your life slowly from glory to glory to glory to glory to glory. Alam niyo po, ngayon ko lang naisip, no? Ngayon ko lang naisip. Noong 1993 po, nung nagpunta ako sa Dubai, security guard, no? Siyempre, hindi pa ako born again, no? Na-born again ako 2002 eh. Alam niyo po ba na ang pangarap ko, gayahin yung kapitbahay ko na yung tatay nagsa-Saudi. Classmate ko yun kasi edad ko yun, pero yung tatay niya matagal na sa Saudi. Ano siya, yung tatay niya is tawag dito, yung aircraft technician sa Saudi. Grabe, pag pumasok ka sa sala ng bahay nila, ang ganda ng sound system nila. Pagkatapos alam yung cassette tape, sino umabot dito sa cassette tape? Baka ako lang yata, si Jigs, no? Umabot tayo sa cassette tape. Si John, umabot rin sa cassette tape, tama? So yung cassette tape, ang ganda, nakasalansan sa wall. Yung cassette tape ba? Pagkatapos lahat ng cassette niya galing sa Abu Dhabi, sa Abu Dhabi sa Saudi. Ang gaganda ng mga collection. Halimbawa, collection ng isang banda, merong volume 1, 2, 3, 4, 5. Kumpleto talaga. Sabi ko, pagdating ko ng Dubai, gagawin ko yan. Talagang ginawa ko, nakumpleto ko na halos. Na-born again ako. Alam mo ginawa ko? Nagkamali pa nga ako ng desisyon eh. Dapat sinunog ko na eh. Pinamigay ko sa mga tricycle driver sa amin. Tuwang-tuwa sila. Talagang tuwang-tuwa sila lahat. Pinamigay ko, mga driver ng tricycle sa amin, mga cassette tape yung stereo eh. Yung mga pioneer na cassette tape eh. Pinamigay ko pa, na-realize ko na lang later, dapat sinunog ko na. Parang inengganyo ko pa sila doon sa mga tugtugang gano'n, tama? Sinunog ko talaga lahat. Kasi nagkaroon ko ng true repentance eh. Nagkaroon ko ng faith in God eh. Amen? Amen, amen. Narinig niyo ako? So lahat yun, sinunog ko. Pinamigay ko pa yun. Hindi ko sinunog, pinamigay ko pala. So, ibig sabihin, when the Holy Spirit takes residency of you, then magkakaroon dapat talaga ng pagbabago. Turn around talaga. Amen? So, ipapakita ko po sa yung tatlong verses, no? For us to see with clarity. Ano ba yung tatlong verses na to? That when you truly repent and accept the Lord Jesus Christ in your life, and you put your faith in Him 100%, your life will change. Now, listen to me, because I don't want you to miss this. Ito po yung scripture na sinasabi nito, yung tatlong yan. So, pakita ko sa inyo, John 14:17. Pakibasa. The Spirit of truth whom the world cannot receive. Sabihin nyo nga, the world cannot receive. Bakit? Because? It neither sees him nor knows him, but knows him. Amen. Ano ibig sabihin yan, di ba? The Spirit of truth whom the world cannot receive. Ang mga classmate mo, mga kaibigan mo, kapitbahay mo, invite mo sa church. Because wala pa silang Holy Spirit, talagang hindi sasama yan. Mostly hindi sasama. Why? Because it neither sees Him, nor knows Him, but you know Him. Alam mo ang Diyos yung Him dyan, kaya capital H. Si Lord na sinasabi dyan. And here's the main verse of the key. The main key of the verse. Ano sabi? For he dwells with you and will be with you. Yun. Nakuha nyo? Nakuha nyo sinasabi? The Spirit of Truth. Ang Holy Spirit yan. Hindi siya kilala ng buong mundo. The world cannot receive Him. Cannot receive because it's neither sees Him nor knows Him, but you know Him. For He dwells with you and will be in you. So meaning po, ang Holy Spirit po talaga ay nasa iyo, kasama mo siya. This is very, very profound verse. Hindi sa isa ko lang. It says that the Holy Spirit will dwell with you and me and will be with you and me forever. Hindi po mawawala yan. Kaya po, kailangan po ina-acknowledge nyo siya. So the time you put your faith in Jesus, He lives in you already. Now, bakit wala kang power? Because you don't acknowledge Him. Amen? Now, napag-usapan po namin, singit ko lang. Malaki po ang plans namin next year. Babalik kami, mag-encounter tayo. Babalik po kami. Okay? Mag-encounter tayo. Magsasama kami ng mga 5-6 na leader. Tama na yun. Mag-hati-hatiin na lang namin yung message. Mag-encounter tayo next year. Kaya wag kayo mawala. Baka pagbalik ko dito, nasaan na si Icon? Wala na. Nag-left the group na eh. Dapat nandito ka na.
Para yung buong angkan mo, masyaran mo. Tama? Amen? In Jesus' name, I rebuke. Tama? Amen? So, dapat pagbalik ko rito, tayo pa rin magkakasama. Amen po ba? Amen? So, palalaguin natin itong church na to in the name of the Lord, no? Sa purpose ni Lord. Babalik tayo rito para i-train kay lahat. Okay? So, dapat po may conviction tayo, no? Amen? So, the time you put your faith to Jesus, ang sabi ko kanina, He lives in you already. And will be with you now and forever. Tama? Tama po ba? So, hindi ba pwede kapag nagpunta ka sa disco club, pag nagpunta ka sa inuman, because He's residing in you, dapat isipin mo na kasama mo siya. Amen. Amen. Nandiyan po ba kayo? Narinig niyo po ba ako? Amen. Na kapag meron kang ginawang hindi maganda at nag-inom ka, naglasing ka, kasama mo siya. Kasi He's residing in you eh. Ewan ko, naintindihan niyo ibig sabihin. Tama? Kapag dumating ka doon sa puntong yun ng buhay mo na hindi ka gagawa kasi kasama mo siya, then nandun ka na. Pero habang hindi mo naiisip yun at gumagawa ka pa ng kabalbalan, which is alam mo kasama mo siya, wala ka pa ron. Tama? Nandiyan ba tayo? Because He lives inside of you. He don't check in and He don't check out. Hindi paglabas mo ng church, check out na siya. Pagpasok mo ulit, check in ulit siya. No. The time na inaccept mo siya, He is already living inside of you. Tama? At kung isipin mo yan, at tututukan mabuti yung salitang yon, sigurado magbabago. So the scripture again, the Spirit of truth, basahin natin, whom the world cannot receive, because it neither sees Him, or knows Him, but you know Him. Tell your neighbor, you know Him. For He dwells with you and will be in you. Oh, palakpakan natin ng malakas na Lord. Come on. So, ito pa isang verse. Pakibasa ulit. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not. Oh, ibig sabihin yan, kapag wala kang Espiritu ng Diyos within you, hindi ka talaga tunay na sa Kanya. Oh, salita ng Diyos yan, hindi naman yung galing sa akin. If the Holy Spirit does not dwells in you, you don't belong to the Lord. Amen. Hindi ko alam kung niniwala na may mga taong hindi belongs to Jesus sa loob ng ulit. Lahat tayo naniniwala, tama? We belong to the Lord Jesus Christ, tama? Amen. Sabi sa katabi mo, you belong to Jesus. The Holy Spirit dwells in you. Sabi mo, He's residing inside of you. So dapat meron talaga tayong conviction na sa lahat ng ginagawa natin. And this is very, very important for you to understand. Tama? May kausap po ba ako rito? So, sino ang mga anak ng Diyos dito? Taas ang kamay. Oh, basahin natin yung number 3. Sige nga, basahin natin. Ano sabi? And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Our Father. Oh, ang sabi mo kanina, anak ka ng Diyos. Tama? Nagtaas ka ng kamay. Tama po ba? So meaning, kung anak ka ng Diyos, you have the full identity as His child. Why? Because the Holy Spirit is inside of you. So, kailangan po natin maintindihan lahat tayo. This is very important concept to know, no? Kailangan alam natin to. That the Holy Ghost live inside of you. So, merong nagdadrive ka, inovertikan ka, wala ka reaction dyan. Hindi ka lalagpas doon, tututukan mo siya bago i-stop ka para tumigil siya. Walang ganon because the Holy Spirit is inside of you. Walang finger sign. Dapat, pag nilagpasan ka, di ba nagdadrive ka, overtaken mo, sabi mo, labing God, labing people na lang. Tama? Amen? So, kailangan, ano sabi ko, kailangan kontrolado ka ng banal na espiritu. Hindi mo pwedeng bumili ka sa tindahan, nakapila ka sa bangko, may nag-overtake sa'yo, sisitahin mo ng maayos, hindi yung pasigaw, hindi yung nagwawala ka. Amen, amen, amen. Narinig niyo po ba ako? So, dapat po ganun. Kasi Sister Nina lang nakakarinig sa akin. Narinig niyo po ako?
You need to all understand this. This is very important concept. Anak ka ng Diyos. Kaya nga pag may nagtanong sa'yo, kamusta ka na, Brother Jimmy? Payaman ang payaman, yun ang sagot. Anak ka ng Diyos eh. Ang dami pong nagugulat sa akin dyan. Pag ako may nagtatanong sa akin, di ako kilala. Sir, kamusta po? Eto, payaman ng payaman. Ganun lang. Kesa naman sabi yung pahirap ka ng pahirap, eh from the abundance of your heart, the mouth speak. Di bahala ka, kung yun naman ang puso mo, di maghihirap ka dyan. Tama? Amen po ba? So, the point is, it's not a question of whether you have the Holy Spirit, but whether He has you. Yan ang tanong. Amen? Amen. And this is a constant battle. Bakit kung sabi yan? Because as a Christian, this is how our life is all about. Hindi po natin pwedeng kontrolin ang buhay natin na parang hindi ka Kristiyano. Dapat po in all aspect, in all places, Kristiyano ka. Tama? Nakikita dapat. Because there is someone inside of you who's supposed to be leading you. And His name is Holy Spirit. Tama po? Kasi po most of the time yung flesh ang nangingibabaw sa atin. Huwag niyo po pairalin yun. Because your flesh don't want to do that kapag meron kang spirit ng Diyos na nangingibabaw sa'yo. Tama? Kaya nga tayo nabago eh. Kaya unti-unti tayo nabago eh. Pero dapat lahat ng aspeto, hindi lang dahil sa pag-inom, paninigarilyo na wala. Hindi po. Dapat lahat ng aspeto yan. Amen? So gusto lang patunayan sa inyo lahat ni Lord na ang flesh natin is kalimitang kontra sa Espiritu ng Diyos talaga. Kontra po yan. So ang gusto kong tandaan ninyo is, we all need to live a Spirit-filled life. Narinig niyo po ako? Spirit-filled life kailangan. Hindi pwede pag nandito ka, Christian ka, pagpasok mo sa opisina, ikaw yung number 1 na suplado at suplada. Hindi pa pwede yun. Di ba? Hindi ka ba nagtatanong, bakit di mo ma-invite yung kaibigan mo? Baka naman pagkarap mo yung kaibigan mo, hindi ka na Kristiyano. Tama? Kaya hindi mo ma-invite. Pero kung Kristiyano ka, ma-invite mo yun. Amen. Can I hear an amen? Ha? Sabi mo sa katabi mo, you need to live a Spirit-filled life. Sabi mo. Sa kabila, ulitin mo uli. And that's why my very next point is, we can filled by asking God. Paano ka ma-filled? Yan tanong ko ngayon. Ano po? I hope lahat po kayo nagte-take note. Paano ka ma-filled? We can be filled by asking God. Pwede mo sabihin kay Lord, Panginoon, punuin niyo po ako ng iyong spirito every morning, every day of my life. So, tinangan natin, kasi biblical yan eh, Luke 11:13. Ano yung sabi? If you then know how to keep your children, how much more will your Heavenly Father keep the Holy Spirit to those who ask Him? Oh, kung ikaw daw na tatay, alam mo ang masama at alam mo pangit. Kapag ba yung anak mo humingi ng ano sa'yo, hindi mo bibigyan ng maganda? Tama? Sabi diyan, no? Know how to give good gifts to your children. Siyempre, maganda lang bibigay mo sa anak mo. Eh, evil pa tayo, evil spirit pa tayo. How much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? I-ask mo si Lord, Lord, every morning. Dahil narinig ko kay Pastor Bob kanina po, pag uwi mo sa bahay, no? Punuin niyo po ako ng banal na Espiritu every day. Tanungin mo siya, how much better our perfect Heavenly Father treats His children. Anak ka ng Diyos, sabi mo kanina, di ba? So, pag hiningi mo yan, ibibigay niya sa'yo. So, the key point is, begin asking. Amen? Simulan niyo pong hingin. Dapat po, regular yan. Kasama yan sa prayer life mo. Alam niyo po ako po, pag ako nagpe-pray, pag po ako nagpe-pray, ang lahat po ng prayer ko sa opening, kay God the Father lahat yan. Tinuro sa atin yan eh, yung model ng prayer. So lahat po is about God the Father. Thanking Him for everything, thanking Him for what He has done in my life. That Lord, God the Father, thank you for your Son Jesus Christ, who died on the cross for us. So iniwan ko na si God the Father, kay Jesus na ako ngayon. So Lord, thank you for dying on the cross for me. Thank you for paying the penalty of my sin. So may mga kasamang verses yan. Pagkatapos nun, and God the Father, thank you for your promise through the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, my advocate, my
my helper. No? Thank you, God, the Holy Spirit, that you revealed to me the secrets of God. Gano, you are the source of my knowledge, wisdom. So, i-acknowledge mo siya lagi. Kasi tao po ang Holy Spirit. Mamaya, papakita ko sa inyo. Amen? I-acknowledge niyo siya. Yan po yung iniwan sa atin eh. He should be the one controlling of your life. Tama? So, ask God the Father. And then, by faith, we can be filled by faith. Tama? Sabi po ng Galatians 3:14. Pakabasa. The blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Through faith. The more yung Spirit ng Diyos nasa iyo, ang Gentiles tayo. Tandaan nyo ha, tayo yung mga Gentiles. Ang talagang pinili ng Diyos, yung mga Israelita, yung mga Israelites, sila yung chosen generation. Tayo mga Gentiles, nasama na lang tayo sa plano ng Diyos. Pero original, sila po, nasama na lang tayo. Kaya sabi diyan that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. So, may blessing talagang parating sa'yo. Kaya nga, that we might receive the promise of the Spirit through Him. So sabi diyan, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So by faith, tanggapin mo yung banal na Espiritu. Tama po ba? Letter C, ano sabi? By being thirsty and hungry. Paano daw yung faith? Paano natin ma-receive? Tandaan po natin lahat, whatever we do, ask God about it and do it by faith. Because God always moves by faith. Ang sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Tama? So, ang sabi niyan, letter C, paano makukuha yun? By being thirsty and hungry for it. Yung tipong uhaw na uhaw ka, gutom na gutom ka, matanggap siya at makilala siya sa buhay mo. Amen? Sige po, basahin po natin Matthew 5:6. Ano sabi? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ayan! So, God wants us to have a hunger and thirst for the Holy Spirit of God. So, paano yun? So, dapat sisimulan mo na ngayon na Espiritu ng Diyos ang kokontrol sa'yo. Siya yung magro-rule at siya yung mag-reign sa buhay mo. Amen? Meron talagang mga taong naghahangat, nagdi-desire. Yung gusto lang talaga nilang maranasan. So, you got to have a hunger and thirst for you to be filled. Hindi lang yung gusto mong maranasan. Gusto mo talaga siyang makasama sa buhay mo. Tama po? Then the next one for you to be filled is yielding to God. Ano yung sabihin na yielding to God? Yielding to God is required for you to have the Holy Spirit. Ano yung sabi po na Romans 6:13? Pakibasa. Ano yung sabi? And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness. So, ano ibig sabihin nito? Kasi po sometimes tayo mga Kristiyano po, you yielded your body to be instrument of sin and unrighteousness. Ganun po yung nangyayari sometimes. But the scripture is very clear. Do not present your members as instrument of unrighteousness. Tayo po, yung body natin. In other words, your body, yan po yung members. Kamay, paa, ulo, mata, tenga, amen, bibig, dila, paa. Tama po ba? Yan yung members. In other words, yung body natin. Huwag daw gawing instrumento ng unrighteousness at sin. Huwag na raw ninyong ialay sa kasalanan ano mang bahagi na inyong katawan. Minsan po, yung bago pa lang yung church, na po sa Abu Dhabi, bago pa lang, grabe. Meron akong nakilalang ang galing maggitara. Talaga yung mga daliri niya, parang maliliit na kutsarita ba? Yung bilog yung dulo, kasi sakadiin ba sa gitara. Galing talaga maggitara. Nadala ko sa church. So mga 1 year na sa simbahan, mag-anniversary na yung simbahan ng 1 year, yung LRC. Bigla nagpaalam kasi asawa niya nanganak. Sabi, Pastor, nanganak po si Glenda, yung asawa niya. Gusto ko po sanang magpaalam muna kasi po alagaan ko lang yan. Ako, sige, gano'ng katagal yan? Sabi niya, mga 2 weeks lang po. O sige, sabi ko, sige, okay lang. Sige, naintindihan ko. So wala siya ng 2 weeks. After ng 2 weeks, may nagtag sa Facebook, nakita ko. Tumutugtog pala doon sa rakrakan sa Dubai. May rakrakan kasi sa Dubai, mga circular band yun, natutugtog ka, may bayad yun. Pumunta siya, sumama. Yung 2 linggong yun, yung 1 linggo, practice bago mag-event. Mantaka mo pinagpalit niya, yung gitara pinag-pray na namin yun. Yung buong body niya pinag-pray na namin magamit. Siya yung lead guitarist ng banda, ng
worship team. So pagbalik niya, kinuha ko yon yung picture. Hindi siya nag-post, may nag-tag. So nakita ko. Sabi ko, Nak, ganda ng forma mo rito ah. Sabi ko, talagang rock band ang dating mo ah. Sabi ko, ito mo yung Delan, kaya ka nagpaalam. Natakot siya, yung mukha niya, nagkulay suka ba, nawala yung dugo. So sabi sa akin, Tay, kasi po, alam ko namang hindi niyo ako papayagan kapag nagpaalam ko sa inyo. Talaga hindi kita papayagan. Ano na yung Matthew 6:33 natin? Kasi daw, kailangan niya, nakanakiusawi. Ano yung Matthew 6:33? Inalay na natin gitara mo kay Lord. Nung binili mo yan, i-donate na natin kay Lord yan. Kumbaga, gagamitan na sa gawain ng Panginoon yan. Ginamit mo sa tugtugan daw, magpahinga ka muna. Sabi ko, hindi namin kailangan ng lead guitarist right now. Pahinga ka muna. Huwag mo na tumugtog. Mag-attend ka lang dyan. Pati lahat ng practice atinan mo. Nung sumunod na practice niya, nagpakita. Kasi nawala na. Alam mo kung nasaan na ngayon? Bumalik sa rakrakan sa, ano ba, yung mga tugtugan ng mga worldly na tugtugan. Bumalik siya na ron. Pagkatapos tagtad ng tattoo ngayon. Nakita niyo? Nakita mo? Yung babawalan kasi isang bagay. Kung siya nag-sorry sa akin, kung siya bigyan ng sorry, Tay, pension na po kayo, talaga lang. Hindi kasi nung the way na sinabi niya sa akin, nagmamalaki pa eh. Alam ko naman, Tay, hindi mo ako papayagan eh. Hindi ako nagpaalam eh. Alam mo yung marinig ko man lang na, Tay, pension na po kayo. Talaga pong nagipit lang talaga eh. Pension na po kayo kung sakasakali. O, hindi mo lang problema. O, hindi naman tayo para sa'yo. Para, sige, bumalik ka. Pag-pray ulit natin yung gitara mo. Huwag mo na ulitin yan, ha? Ganon. Hindi, para bang si Judas. Pwede naman humingi na sorry kay Lord, pero mag-apology. Nag-big T eh. Tama? Di sa impyerno siya napunta. Pinatay niya yung sarili niya eh. Tama po ba? So, dapat pine-present mo na yung members at instrument of project. Yung katawan mo, yung buong katawan natin po, yan po yung sinasabi dyan. Tama po ba? In short, ang sinasabi ng scripture na to, be yielded into the presence and power of God. Yung po yung sinasabi. Huwag na po tayong sumama pa sa mga bagay na gano'n. Dahil nasa church ka na, mga anak, tandaan nyo, nakita nyo yung guhit na yan, habang nabubuhay ka, hindi pwedeng nasa kanan yung kaliwa, yung kaliwa nasa kaliwa, yung kanan nasa kanan ng guhit. Pagharap mo kay Lord, hindi pa pwedeng ganyan, walang gitna roon. Lahat ng gitna, impyerno pa rin. Yes. Hindi pa pwedeng, double-sided ka. Hindi pa pwede. Kung kay Lord ka na. Kaya kung gusto mo sa demonyo, huwag ka na umatid ng church, sumama ka na sa demonyo para hindi sayang. Tama? Kasi walang gitna. Naalala ko po yung bigyan ko ng example. Yun ba ng high school ako? Kasi yung bahay namin ito yung school, yung bahay ko dyan sa tapat na Rosalina, yung unang bahay. So hindi ako pwede magbulakbol. So takot ako sa nanay ko. Hindi ako sumasama sa bulakbol. Sabi ko, kailangan gumraduate ako. Grabe, mga classmate ko, araw-araw bulakbol. Lahat kami sabay-sabay gumraduate. So sabi ko, sana sumama na ako sa inyo. Ako yung ibig sabihin, kasi sa high school pala, wala pala bumabagsak dyan. Kundi rin lang talagang, amen? Hindi talaga ako sumama kahit minsan. Pagkatapos sabay-sabay kami umakyat sa stage, nag-receive ng diploma. Sana sumama na lang ako. So, ibig sabihin doon, ba't nilalabanan mo pa yung sarili mo? Di sumama ka na doon. Nagpapakahirap ka pa. Kasi pumalang gitna. Hindi mo pwedeng tuwing Sunday nasa church ka. Tapos paglabas mo na Sunday, kasama mo yung, hello? Born again ang pinag-uusapan natin dito. Kaya nga si Nicodemus, pumunta kay Jesus eh. Nicodemus na yon. Sino yon? Para sa iyo. Leader ng church. Nag-aral. Taong simbahan na. Ano sabi ni Lord? You cannot be in the kingdom of God if you are not born again. So, ang tinitingnan ni Lord, character assassination to. Attitude. Hindi niya titingnan yung yaman mo, hindi titingnan yung hirap mo, hindi titingnan lahat yan. Titingnan niya ikaw. Kaya nga dadaan ka ng suffering kasi gusto niyang ikaw yung maging ikaw. Paano mo harapin yung lahat ng trouble sa buhay mo? Nakita niya yun, nalagpasan mo lahat. So, natetrain ka. Alam ni Lord yun. Amen. Naintindihan niyo po ako? So, ito po, napakasimple lang pinag-usapan natin. Sabi, be yielded into the presence of God, in the power of God. Tama? Sabi sa katabi mo, be yielded to God. Okay, amen. So, sige po, punta tayo. Tingnan niyo po, sabi ko dito sa point 4. Sabi ko, the evidence of being filled with the Holy Spirit is boldness and power to proclaim the word. Ayan. Huwag mo sabihin sa akin na punong-puno ka ng Holy Spirit sa buhay mo,
pero hindi ka malang makapagkwento, makapag-share ng gospel sa ibang tao. Amen po ba? Don't get me wrong. Speaking in tongues is one of the evidence. Listen to me. Talaga pag nag-speak in tongues ang isang Kristiyano, evidence talaga yon. Amen? Speaking in tongues is an evidence. No po? But, amen? But, it's a evidence, not the evidence. Hello. Nakuha niyo po ba ako? Halimbawa, si Pastora Pay, nag-spoke in tongues siya, nag-speaking in tongues siya, tama? Speaking in tongues is a evidence, not the evidence. Ano ibig sabihin? Kasi po, pag sinabi mong the evidence, dapat nag-share ka ng gospel sa ibang tao. Dapat marunong ka. Amen? When you're filled with the Holy Spirit, you get the power, you get the boldness, you get the courage, you get the anointing of God inside of you. Nag-uumapaw yun, kaya hindi ka nahiyang magsalita kahit saan. So sa simple explanation po, pag nakikita niyo po ako, sa normal na personality ko, hindi ko kaya magsalita sa mga tao. Pero kapag filled ako ng Spirit ni Lord, kaya ko magsalita kahit sino pa yan. Amen po ba? Kahit na manginginom yan, kahit ang dami ng tattoo niyan, kaya ko magsalita sa kanya about the Holy Spirit of God. About the goodness of God. About Jesus Christ. Amen? Pero pag ako lang in my normal, na pag hindi ko hiningi sa Panginoon yun, walang leading sa akin, hindi ako makapagsalita dyan. Pero pag may leading, kahit sino yung kausap natin, kaya natin yan. So kasi mouthpiece ka lang na ginagamit ng Diyos. Tama? So yun talaga ang gagalaw sa'yo, yung banal na spirito inside of you. Tama po ba? Amen! Then, I always say, si Pastora Grace po, kasi kapag ako nag-evangelism niya, kapag kasama ko siya, kaya hindi ko na sinasama yun eh. Nung nagsisimula pa lang yung church, kasi pag sinasabi sa akin, Dad, unti-unti ka lang magsalita, huwag kang ganun magsalita, kasi sobra kang magsalita, baka mamay mga tao. Sabi ko, Mami, dito ako nagsimula church eh. Kung di ako ganun magsalita, hindi magsisimula ang church. Alam mo yung kausap mo, mga tambay sa kanto, tambay sa basketball, uy, alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi tatalaban yun ng ganon. Kasi may leading ka ng Diyos, iiwanan mo ng makasalitang tatalab sa kanila. Ano yun? Pag ba namatay ka ngayon, naupog yung ulo mo dyan sa basketball court, saan ka pupunta? Ganun ako magsalita. Pag may leading sa akin, ganun ako magsalita. Iiwan ko talaga sila ng mga salitang pag-iisipan nila pagdating ng oras. Tama? Kasi depende sa leading sa'yo because you're just following what the Holy Spirit tells you. Tama? So, merong mga tao kasi, alam niyo po ba ako po, dahil sa, hindi ko binubuhat yung sarili ko. Kasi alam ko na, kapag ako pumasok sa isang lugar at mag-evangelism ako, alam ko na natatanggap yung mga yan sa hindi. Alam ko na yan. Nararamdaman ko yan. Kasi pag nagsalita ka, iba tingin ng tingin sa relo, yung cellphone ang inaasikaso, hindi tatanggap yung mga yan. Maliban na lang kunin yung attention nila. Tama? Kaya pag meron mga ganong kinukuha ko yung attention, Brad, ano pangalan mo? Nagsiselfone, nagsasalita ako. Ano pangalan mo? Halimbawa, Brad, ikaw. Halimbawa, ikaw. Halimbawa, namatay ka bukas. Alam mo sa punta ka, lolo mo? Doon sila kinukuha, hindi pwede salta ka na salta. Yung mga tao may kanya-kanyang oras. So, depende sa leading ni Lord sa'yo. Amen. Nasusundan niyo po ba ako? Because you acknowledge the Holy Spirit within you. So, meron talagang leading ang Diyos. Meron siya ibibigay na leading sa'yo. Tama? Sige po, palakpakan natin ulit ang Holy Spirit. Come on. So, ano yung multiplicity ng scriptures? Ayan, nakikita nyo lahat. Tama? Nakikita nyo lahat. Ayan, isa-isa yan. Pag sinabing multiplicity, yung magpapatunay sa sinasabi ko sa inyo. Pag sinabing multiplicity of places where the people get filled with the Holy Spirit, saan lugar yon? Maraming lugar. Some of them, nagsalita ng speaking in tongues. Some of them, word of God boldly. So sige po, tingnan natin. Ito muna, Luke 24:29. Sige po. And now I will send the Holy Spirit, this is my Father promise. But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Ayan, tingnan nyo ha. Ito, napakalinaw nito. And now I will send the Holy Spirit, just as my Father promised. Yan sa salta. Si Jesus. But stay here in the city, ito yung before siya mag-ascend, until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Sabi nyo nga, power from heaven. So, ang gusto ko pang i-highlight dito sa verse na to, that the Holy Spirit is a promise from God the Father. Kaya nga pag ako nagpe-pray, God the Father, thank you for your promise. The Holy Spirit through the Lord Jesus Christ. Tama? So, sinasabi niya sa mga disciple niya to wait in the city of Jerusalem
until the Holy Spirit fills them with power from where? Heaven. Amen? Power from heaven. Sabi nyo ka, power from heaven. Oh. Pagkatapos, ito yung isang verse. Acts 1:8. Sige nga. But you shall receive power of the Holy Spirit Mm. upon you, Mm. and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the world. Oh, itong verse na to, kung pipigain natin, ano sinasabi rito sa mga disciples? Sabi diyan, power from the Holy Spirit is not limited to strength beyond the ordinary. Ano ibig sabihin? Malinaw dito that when you say power from the Holy Spirit, it also involves courage. It also involves confidence, insight, ability, and most of all, authority. Kasi binigay yung Holy Spirit sa iyo, and you shall be what? Witnesses to me in Jerusalem. Kaya ang Holy Spirit na sa iyo, hindi para sumarap ka magluto. Hindi para maging maayos sa sagot mo sa interview. Ang original na purpose niyan, para maging witness ka. Para mag-share ka ng gospel. Ang Jerusalem, pamilya mo, Judea, kapitbahay mo, Samaria, yung kabilang baryo, to the ends of the earth, kahit saan. Amen. Narinig niyo po ako? So, yung mga disciple po ni Lord, no, at lahat tayo would need all those gifts that I mentioned to fulfill your purpose. Para po ma-fulfill mo yung calling and assignment, dapat po ang Holy Spirit talaga fill tayo lahat. Amen? Lalago po ang simbahan ito. Basta po acknowledge mo ang Holy Spirit within you. Amen? May mga Kristiyano tayong kilala, akala nila purpose ng Holy Spirit, empowerment lang. No. Para sumarap ka magluto, para gumaling ka sa interview mo. Hindi po yung empowerment lang. Empowerment to share the gospel yon. Tama? Malinaw po sa passage na yan, no? Empowerment to witness to me. Amen po ba? So, gagamitin mo yan to win people for Christ. To evangelize and tell others His goodness and faithfulness. For people around us to be aware that without Him, you cannot do anything. Yan ang mga bitawan. So, nagkaroon po ng progression. Tingnan mo tingnan niyo po yung progression dito. Ito, tinake note ko rito to. Sabi rito that He is the way, the truth, and the life. Di ba? Sabi ng Biblia. That without Him, we cannot do anything. Tama? Sabi si Jesus ang truth, the way, and the life. No one can come to the Father except through Him. Now, they would receive the Holy Spirit and would give them the power. Pag tinanggap mo yun, magkakaroon ka ng power, ano yung resulta? Mag-witness ka. Kasi yung truth, yung life, kilala mo kung sino yun eh. Kilala mo yung the only way, the only truth, and the only life. Nasa puso mo yun eh. So you need to declare that to others, to share the gospel and invite people for Jesus. Tama? So, ito pong time na to, kapag yan is na-realize mo, yung Acts 1:8 na yan, i-meditate mo mabuti yan, pagdating ng July 13, mababa sa 3 invite mo. Amen. Amen? Kailangan po sa July 13 may invitation tayo. Pag-uusapan natin yan mamaya. Kaya po nagme-message ako sa inyo na sa Friday, sa Sunday pa lang mag-invite na kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi kaduktong nung culture of invitation yung ituturo ko sa Sunday para preparation sa anniversary. Ano yung ituturo ko? Importance of local church attendee and spirit-filled life. Ano yung importance ng nag-church ka? Kasi ibang tao hindi nila alam yan. Akala nila yung pagsisimba is part of tradition lang. Akala nila part of habit. O, simba tayo. Kasi si nanay, tinuruan ako magsimba. Simba tayo. O, yung tinatawag na guilty feelings ka na. Kasi lumipas yung birthday mo last year. Yun yung last time na nag-invite ka. Birthday mo na naman next month. Hindi ka pa nakapagsimba uli. Tama? Kaya meron kang guilty. Makapagsimba nga, tagal ko hindi nagsisimba. Akala nila yun ang purpose ng simbahan. Kaya kung ikaw mag-invite next week, maintindihan ng mga invite mo yon. Anong purpose? Bakit may local church na malapit sa inyo? Anong purpose niyan? Tama? Now, ito yung sinasabi ko speaking in tongue. Tingnan nyo, ano yan? Sabi? And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Ito, nangyari to because yung promise na Holy Spirit dumating. So these people literally spoke in other tongues. They saw the presence of power of the Holy Spirit. Tama? Alam niyo po, yung speaking in tongue, maraming church dyan, hindi rin naniniwala.
Well, hindi ko sila masisisi, pero tayo niniwala dyan. Kasi biblical yan. Tama? Biblical po yung speaking in tongues. Pero po gusto ko sabihin sa inyo, hindi lahat ng tao maintindihan talaga yan. Because speaking in tongues is to edify yourself. Halimbawa, nag-spoke in tongue ako rito, meron tayong ginagawa, nag-speaking in tongue ako, hindi talaga maintindihan yon. Pero ang pinagpe-pray ko, may dumating na someone na makaka-interpret nun. Para sabihin sa atin. Para sabihin sa iyo. Amen? Kaya po pag meron nag-speaking in tongues, meron iba umuwi na natatakot sila Kasi hindi nga nila alam yon. Pero alam niyo po ba, meron kami leader sa church na nag-speaking in tongues, hindi po alam ko na hindi galing kay Lord siya sabi niya. Kilala mo Sister Nila si Bernadette? Inabot mo ba yon? Narinig mo yung speaking in tongues niya? Grabe, di ba? Kikilabutan ka. Hindi po speaking in tongues yun, hindi galing sa Diyos yun, galing sa demonyo yun. Buti na lang umalis na sa church. Talaga umalis sa church. Kasi malalaman mo yung speaking in tongues na galing kay Lord, yung galing sa Spirit ng Diyos. Pero yung speaking in tongues na hindi. Unang-una ko narinig yun, nagbulungan na kami ni Pastor Grace agad. Parang iba naman yata yung sinasabi niya. Parang hindi ko alam kung ano yun, kinikilabutan ako sa sinasabi niya. Tama? Amen? So doon ko nakita na may ibang spirit siya. Nakita ko talaga, dapat po one spirit lang tayo, hindi ibang spirit. Alam niyo kung paano ko nakita may ibang spirit? Grabe, yung cell group nila, nag-invite ng pastor without knowing me. Yung cell group nila, merong may nangyayaring prayer meeting, may nangyayaring deliverance ministry sa loob ng cell group without me knowing it. Tama? May bumibisita mga pastor. Excuse me, may bumibisita mga pastor, hindi ko kilala. Hindi ko alam na may mga bisitang pastor sa cell group nila. Di may ibang spirit nga. So, kinausap ko siya. Sabi ko, tayo mo na. Kahit na may cell group ka, cell leader kayo mag-asawa, pero under ka pa rin sa pulpito ng LRC. Hindi kita sinabihan magtayo sa sarili mong church. Nag-i-invite ka dyan, di ko kilala. Sino mga ini-invite mo dyan? Tama? Naintindihan niyo po ba ako? Lalago ang cell group mo one day, pero under pa rin kayo ng pulpito ng LRC dapat. Binigyan ka ng pagkakataong maging cell group leader, pero under ka pa rin ng pulpito. Hindi sinabi sa'yo na magtayo ka ng sarili mong gawain doon. Amen? Pero kung pinagpapaalam niya sa akin doon, okay lang. Hindi ko alam wala akong alam. So, tama yung sinabi ko, na meron siya sariling spirito niya. Ayun, buti na lang umalis. Salamat sa Diyos. Tama? Why? Because there is power in subtraction. Alam niyo, meron talagang mga inaalis sa loob ng church. Dahil hindi siya bagay sa church na yun. Napag-aralan ko po yan. So, isang katibayan na nagkakaroon ng boldness, authority, is when you speak in tongues. So, tinatawag yan na Holy Spirit in filling. So, let's go read next verse. Ano po sabi? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel. Ito yung si Peter, ito po is nagsimulang ma-invade ng Holy Spirit. No, si Peter po is very doubtful kay Lord yan. No? Very siya yung nag-deny kay Lord ng 3 times, tama? Pero nung umalis na si Lord, umakyat na sa langit, yung Holy Spirit dumating, napuno si Peter. Grabe, ano ginawa niya? They said to them, rulers of the people and elders of Israel. Grabe yung mga Pariseo, yung mga leader ng church, hinarap niya. Sinagot niya. Dati hindi na ginagawa yun. Takot nga siya, kaya dinigay si Jesus So, if you are filled with the Holy Spirit, ano siya sabi rito? No? Because sinabihan kasi sila na huwag silang mag-share ng gospel sa pangalan ni Jesus. So, hindi ko na ilalagay yun. Dito lang point na to. Sabi sa kanila, huwag kayong mag-preach in the name of Jesus. Pero continue pa rin sila. Hinuli sila ng mga leader ng church, yung mga Sanhedrin, yung tinatawag na Sanhedrin, mga Pariseo, hinuli sila. And Peter was asked by the rulers and elder of the scribes. And sabi sa kanya, sabi niya, wag ka na mag-share sa pangalan ni Jesus. So, naandun si Anas, yung high priest, andun yung family ng mga high priest. Ano po? Ang tanong sa kanya ng mga leaders ito, by what power, ang sabi nila, by what power or by what name you are doing this? Sabi niya. And this is the start na nagsalita siya. Hinarap niya yung mga rulers. Ano po? Hinarap niya. Sabi niya, because he was filled by the Holy Spirit of God, he has the power, he has the boldness. Kita niyo?
Haharapin mo yung mga yon, dati ka takot na takot siya ron eh. So, if you are filled with the Holy Spirit at praktisado mo yon, you will have the boldness. You will have the authority to speak to all those leaders, kung sino man yon. Alam niyo po sa Dubai, Pastora Pay, meron samahan ng mga pastor doon. Ako lang yung kasama nilang taga Abu Dhabi. So bumababa ako roon, 2 hours ang biyahe ko kapag may meeting. Meron pong face-to-face meeting doon every month. So weekly, meron kaming online, weekly. Pero face-to-face, bumababa ako galing na Abu Dhabi, iba galing lang na Sharjah. Yung Sharjah to Dubai, mga 30 minutes lang yun. Pero galing ka na Abu Dhabi, 2 hours yun. Eh, ang meeting, alas 8 ng gabi. Saan oras na makakauwi? Madaling araw na. Once a month yun. Pagbaba ko roon, nagmi-meeting kaming ganyan. Yung bishop doon, may tanda na yun, nagsasalita. Eh, panipas senior pastor kami roon. May DIL, may Victory, LRC kami. Tapos iba-iba, day by day. Iba-ibang kongregasyon, mga senior pastor. Kapag hindi ko kursunada yung sinasabi niya at mali, tumatayo talaga ako. Bishop, pwede mo magtanong? Pwede po, sandali lang po. Magtatanong lang po ako. O sige, tatanong mo. Paano niyo po sinasabi sa akin na si Lord okay na maliit ang church? Sinabi niya kasi. Sabi niya, alam niyo ba mga pastors, okay lang naman si Lord kahit na maliit ang church mo eh, kahit na konti lang. So tumayo ako. Sabi ko, pwede po magtanong? Tanong na po ako, Bishop, mawalang galang na po. Paano niyo po nasabi yun? Meron po ba tayong biblical sample? Sabi niya, hindi, wala. Pero alam ko yan, na si Lord okay lang. Yun lang yung, kasi meron mga church talaga na pangmaliitan lang. Natawa ako. Sabi ko, ano po yung sabi sa greatest commission? Kasi po, dalawa lang ang greatest sa Bible. Isang greatest commandment sa greatest commission. Tama? Ang greatest commission po is share the gospel to all the nations. At dito po, nasa UAE tayo, andito yung possibility na lumago ang church kasi po, nasa all nation tayo. Meron dito Indiano, meron British, may Amerikano. Andito po tayo, yung all nation na andito eh. So mawalang galang na po, paano niyo po sinasabi yun? Hindi po ako believe doon. So yung mga pastor ngayon, mga ganon, kapag nagsasalta ako. Kasi bakit? Kasi hindi ko alam paano siya naging bishop eh. Kasi ang member niya, wala pa si Kwenta talaga, 30 lang yata. For 15 years sa Dubai. Hindi ako nagyayabang yun ang totoo. Tapos ako may karasam, pwede akong magkasal siya, hindi. So tanong ako, paano naging bishop to? Parang questionable, tama? Eh ako pwede magkasal siya, hindi, bishop siya. So paano nangyari yun? Tama ba? So, hindi ko naman siya sinabihan ng ganon. Pero ang ibig kong puntuhin sa inyo, kapag meron kang leading, pwede kang tumayo, may boldness ka, may courage ka to speak. Tama? Kasi kung mananahimik ako noon, alam niyo ba bakit ganon ako? Kasi hindi ako pwedeng manahimik. Bakit? Sabihin niyo bakit? Tulog na sila lahat. Di pa ako nakakarating na Abu Dhabi pagkatapos eh. Ang layo pa ng biyahe ko, gasolina ko pa. Tapos pagdating ko daw, yun lang maririnig ko. Dahil pa senior pastor yun, ang inaasahan ko, pag may mga ganun, pag uwi ko, meron akong bit-bit. Meron akong sasabihin sa church na ito yung natutunan ko sa conference na yun. Are you listening to me? Kaya ako nagsasalita. Sayang yung biyahe ko. Tama ba? Para sa uwi ako, makauwi ako 1:30 na ng umaga. Sila, natapos ang meeting ng alas 10, sila 10:30 lang, nasa bahay na. Samantala ako, 1:00, parating pa lang ng bahay. Tapos yun lang maririnig ko. No? Ngayon, kaya ko po sinasabi sa inyo to, when you have the Holy Spirit within you, you have the boldness to speak. Sa maayos sa pamaraan. Hindi mo naman siyempre pinahiya. Hindi ko naman pinahiya yung bishop. Kaya mawalang galang na po. Nagtatanong lang eh. Kasi kung meron siyang verse na ipapakita sa akin, maniniwala ako. Eh wala naman sinabi sa verse na humayo kayo at magpakakonte. Meron bang ganon? Sabi, humayo kayo pagparami. Kaya sabi kanina, di ba? Jerusalem, Samaria, and the ends of the earth eh. Amen. So yun po yung sinasabi ko, kailangan po talaga may boldness tayo. Sabi mo sa katabi mo, sana all may boldness. Sa kabila. Sabi mo ulit. Ayan. So si Peter, nung nagsalita siya, pinipigilan siya, pero hindi siya tumigil. Hinarap niya talaga yung mga rulers and elders of Israel. Tama? Now, basahin natin yung susunod. Pagdating po sa 4:31, ano sabi? When they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Ayan. Ulitin nyo nga. Sabihin nyo, they spoke the word of God with boldness.
Yung may conviction. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Now, makinig yung mabuti sa akin. Boldness is not reckless impulsiveness. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Boldness requires courage to press on through our fears. So, may takot ka, may boldness ka, natatakot ka, pero may boldness ka mag-push. Yun po yung boldness na sinasabi dyan. Hindi yung boldness na bira ka lang ng bira, basta makapag-boldness ka lang. Naku yung ibig sabihin? Amen? Kahit na maraming tao, kahit na mga opisyalis pang kaharap mo, basta word of God, alam mo yung tama't mali, hindi ka natatakot. Why? Because the Holy Spirit is leading you. Tama? Ayan ang napakalinaw niya na when they have prayed, the place where they were assembled together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit. And they spoke the word of God, what? With boldness. Tama? Hindi yung bira ka lang ng bira. Yung boldness is nahihiya ka, maraming tao, pero pinupush mo yung sarili mo. Yun ang boldness. Tama po ba? Now, ano yung story ni Saul? Sige po, ano sabi kay Saul? Sige. Sandali. Kaya ko po pinapakita sa inyo to kasi importante itong pinag-usapan natin, ha? Gusto ko pong malaman nyo na ang Holy Spirit is biblical. Hindi po yung kwento-kwento lang. Tama? Sige po. And Ananias went his way and entered the house, and laid his hands on him, and he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, sent me that you to see and filled with the Holy Spirit. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. So when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with his disciples at Damascus. Amen. Ito, bakit ko sinama to? Anong point ko rito sa verse na to? Anong point ko rito? Ito po is yung nangyari after si Saul na-encounter niya si Lord. Si Saul po may karapatang pumatay ng mga believer. So pumunta siya sa mga leaders ng church, may dala siyang letter, authority yon, nakasakay siya sa kabayo, papuntang Syria, tanghalin tapat, may sinag na malakas na tumama sa kanya, nabulag siya. So na-encounter niya si Lord. He became blind. So ito po si Ananias, sinabi ni Lord sa kanya, napuntahan mo si Saul. Si Saul, mamamatay tao. Tama? Kilala si Saul. Kasi si Saul buhay pa ngayon. Pag nakita niya may nagmi-meeting dito, pupunta rito yan. Huulihin tayo lahat. Kapag lumabang ka, meron siya authority patayin ka. Meron siya authority ipakulong ka. Yun si Saul. So paano ka magkakaroon ng boldness na harapin tong Saul na to? Inutusan siya ni Lord. Si Ananias. Sabi ni Lord sa kanya, sige, puntahan mo siya kasi ikaw ang magpapagaling sa kanya para makakita siya uli. For him to receive the Holy Spirit. So kung babasahin mo yung istorya, si Ananias may takot. Kasi alam niya nga na itong si Saul, kalaban to eh. Kalaban to. But because of the Holy Spirit leading, yung takot niya napalitan ng leading. Amen. Kaya pinapakita ko sa inyo. Then, nung bumalik na yung kanyang paningin, because of the Holy Spirit, yung dating mamamatay tao ng mga Kristyano, naging follower ni Jesus. Tingnan niyo po kung ano yung ginagawa niya agad. Tingnan niyo po, ano sabi rito sa 2021? Kita niyo, pagkapasok ng Holy Spirit sa kanya, kay Ananias, siya yung kumakalaban sa mga Kristyano, immediately, he preached the Christ in the synagogues. Ang synagogue, yung mga places kung saan pwede kang tumayo at mag-preach. Sige, tuloy mo na. That he is the Son of God. Then all who heard were amazed and said, Is this not he who destroyed those who called and besieged Jerusalem, and has come here for that purpose, so that he might bring them back to The chief priest, okay. So, ano ibig sabihin dito? Ba't ko pinapakita sa iyo? Kasi sabi diyan, immediately after receiving his sight, si Saul po nagpunta agad sa synagogue, nag-preach niya agad about Jesus Christ. Samantalang, nung hindi niya pa na-encounter si Lord, nung wala pa siyang Holy Spirit, papatayin niya kapag believer ka ni Jesus. Ngayon siya na agad yung nag-preach about Jesus. Hello. Now, kung yan ibig sabihin, dating persecutor ng mga believer, but because of the Holy Spirit, naging powerful living testimony.
Tama? Ni Lord. Tama? Yung mga nakakausap niyang believer. Hallelujah. Sige, palapakan natin si Lord. Yan yung power ng Holy Spirit kapag meron ka. Dapat ganun. Dapat may boldness agad. Tingnan po yung isa pa. Yung Acts 44-46. Sige. While Peter was still speaking these words, the Holy Mm. Spirit fell upon all those who heard the word. And those of the circumcision who believed were astonished, Mm. as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. For they heard that speaks with tongues and magnify God. Oh, tingnan nyo. Very powerful talaga ng Holy Spirit once na na-recognize mo. Tingnan nyo naman. Kapag filled ka ng Holy Spirit, kasi sabi niya, while Peter was still speaking this word, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Tingnan nyo, yung nagsasalita ka, nag-evangelize ka, kaya yung mga tao tumatanggap later on, kasi yung Spirit ng Diyos, bumabagsak sa kanila the way you speak. Amen? Amen, amen. Narinig niyo po ba ako? So, because of the power at anointing na meron ka, because the Holy Spirit is within you, it will also touch those mga taong nagsasalita sa'yo. Pinagsasalitaan mo. Yung mga listener mo, tama? Alam niyo mga kapatid, napakaganda pong testimony to. Kaya ako po nagawa to because ito po yung experience ko nagtayo tayo na LRC sa Abu Dhabi. Grabe po, nakapag nagsalita ka sa basketballan, lalaking tao, isipin mo yon, tumatanggap kay Lord. Kasi yung banal na espiritu nagsasalita sa kanila, ano ka lang eh, vessel ka lang eh. Hindi ikaw yon, vessel ka lang. At kapag na-experience mo yon, hindi mo pagmamalaki sarili mo. Pagmamalaki mo talaga si Lord, ginagamit ka. Kasi pag ikaw na yung bida, wala maniniwala sa'yo. Tama? Kailangan si Lord ng bida. Instrumento ka lang. Tama? Kaya sabi niya, kahit ng mga Gentiles, kahit ng mga unbeliever, matatouch. Why? Because of the power of the Holy Spirit within you. Tama po ba? Kasi nga dyan, nag-speaking in tongues sila eh. So may kita mo na yung speaking in tongues is a gift. It's an evidence. Pero po, kagaya na sabi ko kanina, it's not only evidence. Pero yun yung gagawin mo talaga kapag ikaw is filled ng Holy Spirit. Hindi lang speaking in tongues, meron ka talaga action na gagawin. Amen? Are you here with me? Nasundan niyo po ba ako? Now, when you are filled with the Holy Spirit, you can pass that to others too. Ano sabi rito? And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Ito yung sinabi ko sa inyo na pag nag-lay hands, merong itinatransmit sa iyo, may pinapatong sa iyo. Tama? So yan, okay? So nangyayari yan. Very evident yan, okay? So lahat ng mga scriptures na pinakita ko sa inyo, ang bottom line nito, bago tayo matapos, is God wants to empower you and me. Empowerment to. Gusto ng Panginoon na maging bold ka sa calling mo. He wants you to be encouraged to witness for Him. So bakit gusto ng Diyos na ma-experience natin yon? Bakit? Kasi po, si Jesus mismo, kagaya na sinabi ko sa inyo, si Jesus mismo, nung ipinanganak siya ni Mary, hanggang 30 years old, tao lang siya, tama? Lalo na nung siya po is nag-ministry ng 3 taon, tao lang siya, tama? Now, bakit siya nakalakad sa tubig? Bakit siya nakabuhay ng mga patay, nakapagpagaling na may gamot, na may sakit? Oh, eto kasi yon. Pakibasa. How God anointed Jesus of Nazareth Ayan. with the Holy Spirit and gave power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, where God was with him. Oh, kung si Jesus mismo, kailangan niyang Holy Spirit to minister to people, how about you and me? Ayan, napakalinaw niya. Inanoint siya ng Holy Spirit and with power. Kaya siya nakakapaggawa ng miracle. Tao lang siya noon, ha? Imagine, tao lang siya. Yung power niya, isinantabi niya. Kasi hindi siya pwedeng mamatay sa cross, hindi siya pwedeng ipako kung Diyos siya. Hindi tatalab yun. Kahit anong hagupet, hindi tatalab. Pero nung namatay siya, nabuhay muli after 3 days, yun na, bumalik na yung power niya as God. Kinlem niya na uli. Kaya nga, tumatago siya sa dingding eh. Di ba? Nabasa niyo ba yun? No? Nagtatago yung mga disciple kasi nung hinuli siya, tatakot sila eh. Baka sila yung sunod eh. So nagmi-meeting sila doon sa upper room. So biglang si Jesus dati kumakatok yun. Nagmi-meeting sila, biglang tumagos dito eh. Ang sabi niya, peace be with you all eh.
Nagulat sila, biglang tumago sa yung pinto, dito dumaan. Kasi yung pagka-Diyos niya, nakuha niya na uli. Binalik na sa kanya ng God the Father, yung kanyang power. Amen? So meaning, yung 3 taon na nagmi-minister siya, yung Holy Spirit ang sumama sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag binasa niyo yung baptism niya, agad-agad, yung Holy Spirit dumapo, dinala na siya sinama na siya agad sa wilderness Doon nangyari yung 3 pagsubok di ba? Yung sabi ng demonyo, tumalon ka dyan. At pag tumalon ka, di ba? Yung sabi niya, pani word of God yung binato niya. So yung Holy Spirit, nasa kanya na noon. Very powerful na siya noon. Tama po ba? Naririnig niyo po ba ako? So, importante talaga na ina-acknowledge mo ang Holy Spirit within you. Amen? Ina-acknowledge mo yan kasi yun ang magbibigay ng power sa'yo. Authority sa'yo. Tama? So, sino pag gagamitin ni Lord na mag-witness? Ikaw at ako. Sino pa? Kaya nga kailangan natin yung Holy Spirit. Tama? He wants to encourage you to witness for Him. Tama po ba? Kaya nga sabi ko, ito tinuturo ko to dati, alam ni Pastora pa ito, success in witnessing is simply taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit. Hindi yung sarili mo, in the power of the Holy Spirit. And leaving the results to God. Pastor, nag-share po kami, wala naman sumasama. Leave the results to God. Hindi naman ikaw ang mag-ano sa kanila kundi ang Diyos So, ginagawa mo lang yung part mo. Sa basketballan, every Wednesday, nagpupunta tayo doon, nagsishare tayo ng gospel, nag-i-invest tayo. So, alam niyo po ba sa Abu Dhabi, nagpalaro kami sa Yas Island, si Nila sa Yas, nagpalaro kami doon. Bali, 19 na team yata o 18. Mantakay mo sa 18 team na yon, ang dami nun, tama? Kami nagpalaro. Ang layo pa noon. Kung bibiyahe kami like around 1 hour ang biyahe papunta roon. Nagpapalaro kami ng basketball. Ang aming goal is madala sila sa church. Alam niyo ba kung ilan sumama doon sa 18 team? 2 lang. Pero alam niyo ba yung isa roon? Si Brother Alex. Ang katumbas no, 10 tao sa loob ng church. Grabing sipag doon. Saludo ko roon. Pinakamaagang dumadating, pinaka-late na umuwi. Siya, tumutulong siya sa technical team, pagkatapos pag-uwian na, makikita mo kami yung pinakauli. Nag-iikot yun, nagpumukuha ng mga basura, tinatapon niya talaga. Pagkatapos pag may naiiwan kinabukasan, makikita mo sa posting niya, may naiiwan ganito. 10 tao katapat, yun lang nawin namin, 2 yun. Pati yung isa. Yung isa nga lang nagpunta na ng Canada. Pero nagsisisi. Dahil patay yung spirit niya roon. Wala silang masimbahan. Nakakulong sila sa accommodation, hindi sila makalabas. Yun sinasabi ko. Pero si brother Alex, yung naiwan sa amin, grabe, 10 tao katapat nun. Mantakay mo, nagpakahirap ang church papunta roon, lahat ginawa namin, nag-invest pa, yung isang yun lang ang pupunta sa amin, pero 10 ang katapat. So yung pagpunta mo sa basketballan, pagpunta nyo sa basketballan, hindi nyo alam, every Wednesday, may dadalhin dito si Lord, mga gamit ni Lord. Huwag mo asahan lahat yon, pero may darating dyan. Sabi nga ni Lord, sa isang kaluluwa, libo-libong anghel na nagdiriwang, tama? So kapag nakita ni Lord yung boldness mo, pag nakita ni Lord yung courage mo, pag nakita ni Lord na may ginagawa ang church na ito to win souls, pagpapalain ni Lord ito pagdating ng araw. Kasi may ginagawa ka. Amen? Kasi maraming simbahan, wala namang ginagawa, pero naghihintay sa pagpapala. So, ano mangyayari? Ano pagpapala darating sa'yo? Wala ka namang ginagawa. So may gagawin tayo. Di ba sabi ng Biblia, hindi naman ikaw papalago. Si Paul ang nagdilig, pero ang Diyos ang papalago. So nagdidilig lang tayo sa basketballan. Tama? Amen ba? Nandiyan ba kayo? Now, ang tanong, do you want to experience the baptism of the Holy Spirit? Ito ang tanong ko, bago tayo matapos. Okay? Do you want to experience the baptism of the Holy Spirit? Punta ka rito lang. Punta ka rito. So, meron akong 5 points dito kung paano. Okay? Paano mo marireceive ngayon? Importante ito, bago ko umuwi. Lahat tayo ngayon. Kailangan ma-receive yun. Okay? So, ano yung importante natin gagawin? Quickly po, 5 points lang. Number 1. Ano sabi ko? Remove all barriers. Pag sinabing barriers po, yung mga unbelief, tanggalin mo. Because unbelief will hindrance your growth. Kapag hindi ka naniniwala, yan ang mag-hindrance sa growth mo. Yung plano ng Diyos na lumago ka at magamit for His kingdom purpose, hindi mangyayari. Why? Because of your unbelief.
Kaya nga, ang dami kong pinaliwanag na verses dito. Gusto kong paniwalaan yung mga pinag-aaralan natin dito. So sabihin mo sa katabi mo, eliminate unbelief. Sabihin mo, isa pa, yung doubt. Oh, sa dami ng scripture na pinakita ko, may doubt ka pa dyan, and dami-dami na yun. So, tapikin mo yung katabi mo ulit. Sabi mo, alisin mo yung doubt. Oh. So, kung maalis mo yung doubt mo tonight, ang kailangan mo ma-experience yung baptism of the Holy Spirit is number 2, just believe. Tama? Maniwala ka lang. Simple as that. Maniniwala ka lang. Sabi kanina, kung ikaw raw tatay na isang evil, pag nabigay yung anak mo, bibigyan mo ng good gifts, ano pa kaya ang God the Holy Spirit, ang God the Father na humingi ka ngayon? So maniniwala ka lang, nabibigyan ka niya. Tandaan nyo, walang masama sa paniniwala. That just eliminate that spirit of religiosity. Yan yung nagbibigay sa atin ng unbelief eh. Yung kapag napaka-religyoso mong tao, yan ang kalaban. Tanggalin niyo yung pagka-religyoso nyo. Wala religion dito. Meron dito relationship. Tama? So, ano yung sabi ng Luke 11:13? Yan yung po yung sabi. Pakabasa. So if you simple people know how to give gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ayan. When you ask God the Father, the Holy Spirit will come to you. Tama? Then the third one. 5 lang po yan. The third one is ask. You need to ask. You need to ask for it. You need to desire it. Ano yung sabi ng Luke? Pakibasa ko ulit. For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks the door will be open. Ayan. So, everyone who asks will receive. Everyone who seeks finds, and to everyone who knocks the door will be open. Amen? So, simple lang yan. Kung meron kang ineliminate mo yung doubt, ineliminate mo yung disbelief, meron kang belief na matatanggap mo talaga, you just ask God the Father. Tama? And tonight, He will give it to you. Then, kapag nagawa mo yung pangatlo, ano pangapat? Just receive it. Simple lang. Just receive it. Tanggapin mo lang. It's free. Walang bayad. Walang mawawala sa'yo. Amen. Are you listening to me? Walang mawawala sa'yo. Tingnan nga natin yung biblical yung receive na yan. Sige, basahin natin. Then He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Simple lang yan. Kapag lumapit ako sa'yo, then receive the Holy Spirit. Just receive it. Simple lang po yan. Just receive the Holy Spirit. So, sabi po sa Acts 19:6, ano yung sabi? And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Di ba? Nung lumapit si Paul sa kanila, pinatungan ng kamay, they just receive it. And they spoke with tongues. Walang problema yung they spoke with tongues, but you just receive it. Tama? Then, finally, bakit meron tapos na, meron pa rin nakahiga dyan? Because ang sabi po ng pinakauli is, continue being filled. Nararamdaman mo yan. Ang aking pong testimony dyan, narinig nyo na yun, nung una-una akong pinatungan ng kamay, may unbelief ako, pero nung araw niya, sabi ko, hindi ako uwi na hindi ko tanggap ng Holy Spirit na to. Tapos na, andito yung drums, nakahiga ako rito, nililigpit na to, nagising ako. Andito, nakahiga ako dyan, nagliligpitan na, wala na mga tao dyan, nakatayo na lahat sila. Tapos yung service, nililigpit na yung drums. Dito ako bumagsak eh. So meaning, continue being filled. Kapag po ng mga taong nakahiga dyan at filled ng Holy Spirit, huwag niyong pabangunin, huwag niyong, uy, gising ka na. Walang ganon. Hayaan niyo sila. Walang masama roon. Meron umiiyak, may tumatawa. Hayaan niyo sila. They're being filled. Wala pong masama roon. Amen? Amen, amen, amen. So tonight, para maging bold ka sa calling mo, para maging courageous ka, para ma-experience mo yung Holy Spirit, mag-worship tayo tonight. At tingnan natin kung sino yung mga taong ready na natanggapin si Lord. Ang Holy Spirit ni Lord sa gabing ito. Amen? So,